Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-49 na kabanata ng Noli Me Tangere, tagapagbalita ng mga api. Hindi pa lumulubog ang araw nang sumakay si Ibarra sa bangka ni Elias. Napansin ni Elias na may pagkainis ang binata. Ngunit ipaniliwanag niya na gusto lamang niyang magkaroon sila ng malayang pag-uusap, malayo sa mga nakikinig. Ngunit sinabi ni Ibarra na kailangan muna silang magtungo sa isang bayang malapit dahil sinabi niyang papunta roon upang iwasan ang tinyente dahil baka makilala si Elias. Nang malayo na sila sa pampang, nagsimula si Elias. Sinabi niyang siya ay tagapaghatid ng karaingan ng mga api, mga tulad ng hinayagang nakasalalay sa pang-aabuso ng mga sundalo, mga praile, at ng bulok na sistema ng katarungan. Ibinahagi niya ang napag-usapan nila ng pinuno ng mga manghihimagsik, ngunit itinago ang mga pagbabanta para hindi mabahala si Ibarra. Tahimik na nakinig ang binata. Ipinahayag ni Elias na hinihingi ng mga inaapi ay radikal na reforma, higit na paggalang sa dangal ng tao, seguridad laban sa pang-aabuso, pagbawas at kapangyarihan ng hukbong sandatahanat ng mga praile, at pagbawakas ng mga pribilehiyong nagdudulot ng pagmamalabis. Ngunit sagot ni Ibarra, bagaman may mga mali sa kasalukuyang kalagayan, baka mas lumala ang sitwasyon kung gagalawin ito. Kaya raw kumausap ng mga politiko sa Madrid at ng Kapitan General, ngunit limitado ang kapangyarihan ng mga ito. Para sa kanya, ang mga maling institusyon ay isang necessary evil, isang kasamaan na kailangan upang mapanatili ang kaayusan, tulad ng paggamit ng marahas na gamot para sa malubhang sakit. Gulat si Elias at hindi makapaniwala. Para sa kanya, hindi kailanman magiging tama ang paniniwalang kailangan ang kasamaan upang lumitaw ang kabutihan. Sinabi niyang masamang doktor ang gobyernong ginagamot ang sintomas na hindi tinutukoy ang tunay na ugat ng sakit. Ang lipunan, aniya, ay hindi magiging malupit kung hindi pa inuna ang paniniil sa isang tao. Ngunit kapag sinimulan na ang kawalan ng katarungan, lumalaki itong parang apoy. Sa gitna ng katahimikan ng lawa, nagkaroon ng malino na banggaan ng dalawang paniniwala. Ang praktikal na pananaw ni Ibarra at ang marubdob na pagnanais ni Elias para sa tunay at malalim na pagbabago.